usapan. Dito, diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan. Mas mabuksising talakayan. Komentaryong mas mauunawan. Straight to the point. Tatak, RMN. Radyo mo, nationwide. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Banyo, ang number 1 sa lahat ng mga programa sa radyo pinhi sa Cebu. Nakatabakyan sa KBP, RRC Kantar Survey at sa latest Nielsen Survey for 2014. Non imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Huwag ito'y mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi aron sa pagtapig sa kamaturan. Straight to the point. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga higalamay buntag, kumusta? Welcome sa papanaguban sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ubos kalagat sa kanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo, maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may galangan Lunes tuig sa 22 na buwan sa Hunyo tuig 2015. Straight to the point. Nagyapon tagatapagtagad mga isyu sa may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinila magyapon mga higala sa atong pagguban-uban sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to nga mga eskwitalan kalabutaga mga kaigsunan, usa ka sales lady og asawa og overseas worker gituhang gilugos o gipatay sa iyang bayaw sud sa ilang panimay ni adtong Sabado sa gabi dito sa Sitio Garden, Barangay Poblasyon Dakbayan sa Talisay. Straight to the point. Ang biktima nga si Manilyn Sabala, 28 anyos, asawa sa igsuon o sab sa suspect. Nga si Alfonso Alan Sabala. Straight to the point. Ang biktima na palgan nga wa nay sapot, gihiktan og wire ang liog o giputos og banig. Straight to the point. Isuwayan kini pagtago sa suspect ang krimen, pinagis paglabay sa patay lawas ni ini. Sa kanal mahigala sa silong og pagsunod sa panimay una kini nisibat aron magtago-tago gikan sa kapulisan. Straight to the point. Sa laing bahin ay magtiayon nga langyaw gidako puman gireklamo nagmaoy og nang gubot sa usa ka selebrasyon sa One Mango kagahapon. Straight to the point. Kapon kadlaw ni may tabo may kila magtiayong Belgian o Korean National gireklamo sa nagpailang abogado nga nang gubot sa ilang selebrasyon hinungdan nga gida kini sa Fuente Police Station. Straight to the point. Pandito sa batang sa kapulisan nang hasi na sad kini hinungdan nga gipalhog ang maong magtiayon sa prisuhan. Straight to the point. Reklamo kay nang hasi dito sa One Mango gidas police station, pagabot sa police station, nagtuo siguro gyapon og One Mango, anang hasi gyapon. Gabae. Bisag dalas police station ang hasi gyapon kini mga langyaw. Uyawa mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Samtang klase sa gisugyot sa Extension Campus sa Cebu Technological University sa may Barangay Bunbon sa Dakbay sa Sugbo, musugod na matud pa karong adlaw. Straight to the point. Ini taliwa sa pagsupat nga gamiton ang Barangay Sports Complex Isip City Extension Campus. Tawag kini giingong dilapidated na o delikado na. Gawas nini ang Extension Campus ni Kongresista Bibot Abilarosa, way pagtugot matud pa gikan sa school board. Straight to the point. Ato sa nitagay pagtagad rubutagas tulumanon may gala sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang 500 ka mga skateboarders nag-skating gikan sa uptown paingon sa downtown area kagapon agig pag-obserbar sa World Skateboarding Day. Straight to the point. Sugbo maoy mo host sa ikatulong APEC Senior Officials Meeting gikan sa Agosto 22 ngadto na sa buwan sa September. Straight to the point. Ato sa Department of Foreign Affairs kini na maoy katapusang meeting sa lipa ang Asia Pacific Economic Cooperation Leaders na summit usab ni pahigayon dinhi sa ato inig ka Nobyembre. O sa laing bahin sa mga higala at pagtagad ang atong dugang mga isgutanan sa kauluhan atong isgutan sa mga higala itong interview ni Senador Bam Aquino kagahapon o itong milabay nga Biyernes sa pagbisita personal resto si Biana doon tayo mga punto ng atong pagtagad mga suking tigpaminaw. O niya, dugang mga balita sa kauluhan, mga kalyado ng Presidente Noynoy Aquino na apila paglabi alang sa musunod nga hipis kapulisan. Si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. ni Swatch Presidente nga nag-endorso kang Chief Superintendent Raul Pitla Santa ang direktor sa Central Luzon aron mahimong sunod nga hipis sa PNP. Straight to the point. Ako
day, nagtuo ko day, kini kang Noynoy Aquino ng kalaki. Jesus, ginoo ko. Kaman iyang style ba, nga kunuhay na siya gusto, ipa-endorse og lain. Ipa-endorse kunuhay og lain, o niya iya na lang kunuhay ang pagtudlo kasamang kin. Daan na ning nigawas ang report. Si Petra Santa mo'y gustong Noynoy Aquino, bisag na suspended, sabi ni. Kauban ni Purisima, Kay, maulagi na, kauban nila kanato sa Presidential Security Guard, mga higala, o na nga dunay utang kabubuton kis Noynoy, gidaning kauhana, mga higala. Ayuhon kita drama-drama ang publiko, lipat-lipaton ta. Iyan ning gusto. Ako na ning isgutan daan kin. Isgutan ko na kini si Petra Santa, mga higala. Karon kay padung na mo-retire si OIC Leonardo Espina, magtudlo nag-PNP chief, di naman kabalik sa Purisima. Ang iyang gusto, kini na po ang badi-badi ni Purisima, mga higala. O kauban sa mga higalang Purisima, kaniyadto nga nagbantay kunuhay nila, Presidential Security Guard, mga presidential members sa Presidential Security Group, mo hinungdan mga kaigsunan niyo mo itudlo, karabutaga, tagantari pagdagadron, sa atong pamaluban sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight. Kini uban pa mas tutanan niyo mabati, exclusive over DYHP Arimen Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio. Attorney Rufil Baliok. The straight to the point. Number one. Number one. Number one. RMS, si Attorney Rufil Fernandez Baliok. So straight to the point. Ang number one radio program sa Cebu. Pagtusok ka ng injeksyon, gikuha ang dagom dito sa kapitas, nagpuli-puli dagom, enjoy sila, ecstasy, ekstano. Ang sama na ilang kiat ka na, so nataptan ka guys, tungod sa ilang kiat na kaulingon. O imo man ang kalipay, itaptan ka, but ang drugs doon. Ang drugs, nagbaktas taon ang bata, diya sa iskina, labigikan sa eskwelahan taon, wa inusinting bata, nakit agadik-adik, di patay. Kaya mo na, kadaghan mga higalan, dako gipikto ba? Ang inusinti mapil, with insult sa balay, ang inahan, gilugo sa anak. Di amahan, nang lugo sa iyong kagulingong anak. Di ay asawa, di patay sa bana. So, grabing ipipto sa lugas. Hinaot, nga itong taga-Department of Health, magkauna niya na. Tinuod o yun ko yung problema ng AIDS. Pero mas dako ang problema sa drugs. Nganuan, hastang inusinti, maamang in taon, ang mga way labot, ang mga nahuna-huna, unta mga higalag, tarong at kinabuhi, na among mga higala, gumikan sa drugas. Hinaot unta nga makakwintada mong tarong. Wa man ka mamusuyot. Hinaot unta nga makakwintada mong tarong. Kay lisod gaya ning atong katilingban nga kining mga adik di na gani kakwintada og tarong, asa ning as gobyerno unta nga may mugiya, otro pong di kakwintada og tarong, unsa na ning kinabuhi awe. May lipot-lipot na komentaryo. Dito na pagandalisar sa mga issues. Straight. Alas 7:01 na standby Arimen 558 Manila mo sunod na karon dayon. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Nilabas na ng Department of Agriculture. Ang kalamansi bayong dagat, labing siya sa sibilyan patay sa roadside bombing sa Afghanistan. Isang bosa. RMN News nationwide. Gandang balita para sa mga active members ng GSIS. Ngayon, mas mabilis na ninyong matatanggap ang inyong benepisyo tulad ng retirement at life insurance dahil kinikredit na to sa inyong e-card account. Hindi na nakacheque tulad ng dati. Pumunta lang sa pinakamalapit na ATM at i-withdraw ang inyong benefit. Di na kailangan pumila pa sa bangko o magdala ng ID. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Contact Center 847-4747 o bumisita din sa GSI's website www.gsis.gov.ph upang malaman ang iba pang reforma tungo sa responsibong serbisyo. GSIS, kasama mo. GSIS, maasahan ng lingkod bayan. RMN News, panahon. Sa marod na sama matapos pong tuloy ang malusaw yung binabantayang LPA, no pressure area sa bahagi ng Mindanao, isang namang sama ng panahon ang namataan. Ayon sa mga sa kasamang body, ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang naturang sama ng panahon at inaasahan tatahapin ito ang
direksyon po patungo sa Vietnam. Bukod dyan, isa pang sama ng panahon ang namumuo ngayon sa silangang bahagi ng Mindanao sa bahagi ng Pacific Ocean. Nilinaw naman ang pag-asa na sa ngayon ay cloud cluster pa lang ito at inaasahang papasok sa PAR makalipas ang 1 o 2 araw. Samantala, patuloy pa rin na naapektuhan ng Intertropical Convergence Zone ang ilang bahagi po ng bansang dadala na mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Sa katapusan ng linggo naman, posibleng ideklara po ng opisyal na pagpasok po ng panahon ng tag-ulan. Sunrise alas 5:28 ng umaga kanina, alas 6:27 naman ng gabi, ang lubog na araw. Live via satellite, RMN News, nationwide. Mabuhay Pilipinas, 22 sa Hunyo, umaga ng Lunes, mga kasama. Luzon, live po tayo sa LTRMN Lucera. Sa Visayas naman, live po tayo sa DYXY, RMN Tacloban at sa Mindanao, live po tayo sa DXPC, RMN Butuan. Live online at international sa WRMN, New York, USA at sa nangunang mga RMN stations nationwide. Labing isang buwan bago po ang 2016 presidential elections, sinilusad ng Commission on Elections ang No Bayo, No Boto campaign. Sa ulat ng COMELEC, kumabot pa sa 4.3 million registered voters na hindi pa naisasalalim sa biometrics. Dito yung nanawagan si COMELEC Chairman Andres Bautista sa taong bayan na makisa sa kampanya po nila sa biometric upang mapaangat daw ang bilang ng mga sumailalim dito para makaboto sa darating na 2016 presidential elections. Ayon pa kay Bautista, sakaling mabigo ang mga botante makapagpa-biometrics, nanganib na ma-deactivate ang inyong registration records. Matagal na panawagan ito na COMELEC. Wala kayong biometrics by October 31, 2015, mag-deactivate po kayo sa ating voters list. Pero alam niyo naman tayo mga Pilipino, parating last minute. Samantala, naipaugnay na rin ngayon ang COMELEC sa mga mall operators at owners para maglagay ng satellite registration booth sa mga mall sa buong bansa. Tungo sa inyong election office kung saan kayo rehistrado at doon kayo pwedeng mag-validate ng inyong bio. Pero para mapadali, makikipag-ugnayan kami sa mga mall para pwede na lang pumunta sa malls ang ating mga botan. Si COMELEC Chairman Andres Bautista sa interview ng RMN. Umabot naman sa 41 pagyanig ang naitala po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa lalawigan ng Sorsogon, kasabay po ng abnormalidad ng Mount Brusa. Ayon sa PIVOX, bandang 1:15 kahapon ang maitalang ash explosion mula sa vulkan. Dahil dito inaalam pa ng PIVOX kung may kinalaman ang mga pagyanig sa local polls ng Sorsogon sa abnormalidad ng vulkan. Ayon kay resident volcanologist Ed Laguerta, kahit minimal ash fall lang po ang nangyari, maaaring magkaroon ng malaking pagbabago sa mga lugar na apektado nito at maging ng mga susunod pang pagsabog na maaaring maganap. Kabilang sa mga lugar na tinamaan ng abo ay ang mga barangay ng poblasyon, Manlawon, Tugtol, Asangan, Looban, Central, Dabdab, Sabang, Mabuhay, San Jose, San Rafael, San Francisco sa bayan po ng Brusa. Samantala ngayong araw naman ay darating ang mga genetic engineers mula sa Central Office upang makapagsagawa ng ground deformation survey habang hinihintay pa rin ang request na helicopter ng Office of the Civil Defense mula sa Lucera para sa aerial survey. Sa taong-day na balita, mahigit 34,000 mga residente na mga kasama yung apektado po ng pag-alboroto ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon kay Presidential Communications Sec. Sonny Coloma Jr., batay sa dala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot lang sa may 200 food packs. Ang napay mahagi ho ng Department of Social Welfare and Development sa bayan ng Irusin at Huban. Pagsubaybay ng pamahalaan sa mga kaganapan sa Mount Bulusan sa Sorsogon upang pangalagaan ang kapakanan ng mahigit sa 34,000 apektadong residente mula sa 22 barangay at 5 munisipalidad sa lalawigan ng Sorsogon. Sinabi ng Malacanang na may nakantabay na rin 171 million pesos na ng food packs at pondo mga field offices ng DSWD. Bali mailangan po ni bayo pang tulong ng mga residente. Kahinahan yun, nanatili na rin sa alert level number 1 of normal state ang Bulkang Bulusan at masasin ang tinututukan ng Indramsi. Sa Mount Bulusan po sa Sorsogon mula RMN Legazpi, kasama mo sa balita.
Leo Pansiliano. RMN Nationwide Report. Sa buong lalawigan ng Sorsogon, partikular sa mga bayan ng Bulusan, Hirosin at Tuban, at pumasok rin ito sa bahagi ng mga barangay ng Bulan at Magallanes. Pero matapos na walang umpeno pagbagsak ng malakas na ulan kung saan ay tinanay mula sa pita ng Bulkan Bulusan ang abong natira. Patungo ito sa malaking ilog na nadanggit ng mga bayan ng Palawigan na nanawagan ngayon ang Provincial Health Office, kasama na rin ang Provincial Agriculturist Office na maging mapagbantay ang lahat ng mga residente. Nagtayo na rin ng mga advance command post at ito ko simpate batalyon sa mga kandidato ng Colonel Perrencio na Colonel Yusuf Philippine Army para mailigtas kagad ang mga residenteng apektado na sakaling ipag-utos ng NDRRMC Chairman. Mula sa National Legas, Kili Basilano Tapat, RMN. RMN Report. Ibang balita, mga kasama, isang private dinner ang isasagawa ngayong araw ng mga kinatawan ng Estados Unidos at China kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Ulat dadala sa private dinner sa U.S. Secretary of State John Kerry at Treasury Secretary Jack Liu, kasama sa China State Councilor Yang Jiechi at Vice Premier Wang Yang. Ayon kay U.S. Diplomat for East Asia Danny Russell, kailangan ma-resolve po yung gusot sa pagitan ng U.S. at China. Pagday pa rin sa reclamation activities sa pinagagawang teritoryo. Kasunod dyan, isang formal na puno naman ay isasagawa bukas. Tatandaan, nagpasari ng Estados Unidos at China. Itigil na yung patuloy na reclamation activity sa West Philippine Sea. Tapos po ang pagtataboy ng Chinese military sa spy plane ng Amerika. Kaugnay na balita, mga kasama, ilulunsad po ng Malacanang ngayong araw ang ikalawa sa tatlong bahagi ng documentary ng pamahalaan hinggil sa West Philippine Sea. At kay Presidential Communications Secretary Sammy Coloma, ilulunsad ang Pamanang Karagatan ngayong Lunes alas 4 ng hapon sa pamamagitan ng Facebook page ni Pangulong Benigno Aquino at ng Department of Foreign Affairs. Sinabi ni Coloma na ang focus sa ikalawang yugto ay ang kasaysayan ng usapin sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Isa sa mga tampog na resource person ay si Justice Antonio Carpio ng Korte Suprema. Layo ng TFA at Presidential Communications Operations Office na itaas ang antas ng kaalaman at kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa mga usapin sa West Philippine Sea. Sa Hulyo naman nakatagdang ipalabas ang ikatlo at huling yugto ng documentary na tungkol po naman sa mga aspetong legal. Matatandaan, araw ng kalayaan inilunsad ang unang yugto na pinakamangatang kalayaan, karapatan sa karagatan. Humihingi na ng 4 million pesos ang bawat pamilyang namatayan sa Luzon Republica ng Kentex Manufacturing para iurong mga kasong sinampalaban sa mga may-ari ng kumpanya. Magdugoy ito iba't ibang paglabagan na silip sa natupok na pagawaan sa may Ugol, Valenzuela City. Sana sa way 72 na katao ng pong Mayo at 13. Nanindigan si Atty. Remigio Saladero, abogado ng mga kaanak na mga nasawi sa sunog. Na maliit lamang po ang alok ng Kintex na 150,000 pesos para yata sa mga kaso laban sa nila. Dahil dito pinayuhan ni Saladero magkaanap na huwag pumilma sa quit claim dahil may hirapan na sila maghabol sa korte oras na tanggapin nila ang iniano nagdanyo. Live, Payat Satellite, RMN News, Nationwide. Lola, saan po kayo pupunta? Diba? May sakit po kayo? Apo, kailangan kong pumunta sa GSIS para malaman nila na nandito pa ako. Kailangan kasi yun para sa pension ko. Ha? Hindi na po ngayon. Hindi na kailangan mag-annual renewal of active status o aral. Bahala na mag-report ang Philippine Statistics Authority sa GSIS tungkol sa estado nyo. Salamat naman at nag-isip ng GSIS yan. Basta, tuloy pa rin ang pension ko. Opo, Lola. Relax ka na lang dyan, ha? At ipagluluto kita ng paborito mong merienda. GSIS, karamay. Para sa karagdagang detalye, tawag sa Contact Center 847-4747 o bumisita sa GSIS website www.gsis.gov.ph. GSIS, maaasahan na lingkod tayo. RMN News, palitang pang-negosyo. Mga kasama, naglabasa po ang Department of Agriculture ng temporary ban sa pag-import ng mga poultry products mula sa Nebraska sa Amerika. Ilan sa mga produktong apektado ng temporary ban ay ang mula sa domesticated at wild birds
gaya ng poultry meat din, day-old chicks at itlog. May kasunod ng outbreak sa highly pathogenic avian influenza virus sa Dixon County na bahagi ng Nebraska. Ang nasabing outbreak ay isang uri ng H5N2 virus kung saan partikular na apektuhan ang mga manok doon. Balita sa Ibayong Dagat. Siyam na katao po ang patay matapos sumabog ang isang roadside bomb sa Afghanistan. Sa unang siyam sa mga nasawi ay mga bata at umalong kababaihan. Bukod dito ay 5 iba pa ang nasugatan sa naturang pagsabog. Sa mga taga-Kalibo, susunod na po ang diretsyo Balitang Kalibo. Kasama si Dan Fidor Ecuador. DYKR, Arimen, Kalibo. Kasama nyo sa Balitang Serbisyo Publiko, ako si Badio Vera at sa Rod Marcelino. Ito ang RMN Radyo mo nationwide. Handang tumulong sa'yo. Live via satellite. RMN News nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. Sa uluhan sa mga balitang lokal, kagamanas dagbayan sa Sugbo, mupatawag sa mga nanakiya o mga high-rise building sa syudad Sud ning Simanaha. Kagamanan sa Pastalisay ni Mando na dinali ang pagsikop sa suspects pagpatay sa iyang bayaw. Sa sports, sumusunod ni Floyd Mayweather Jr. nga si Adrian Broner, gipili ni Sean Porter. Samtang Pure Force nilubong sa Barako Bulls sa NBA. O sa PBA. O kini ang headlines. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. Petron gives you world-class fuels. Mas nag-improve ang performance ng kotse ko. Petron gives you quality service. Kahit yung araw ang pasada, ang dami ng pakiramdam kasi alaga ako dito. Petron gives you exciting rewards. With my Petron Value Card, ang daming freebies and discounts. We give you all of these and more because we believe in giving everyone our best. Petron, fuel for everyone. Wherever you drive, we believe in giving you our best Petron fuels. Blaze 100 Euro for XCS, Petron Super Extra, Extra Advanced, Turbo Diesel, and Diesel Max. At ang bibigyan ng makabaritan nyo, ibubog mo parang walang awat yan eh. Price based on FRP, sa tamang control, matipid pa sa 2 bareta ang 10 pisong joy. Alas 7:16 na. Sa dilipan detalis sa mga balita sa doon may galang report kasama Felix Mariot labot sa itong mga nasakpan ron ng Minaos DYHP. Usa magkadawat o gaganti gikan sa Sibianan doon mga grocery items o chinilas. Kasama Felix, kinsa ni mga nasakpan karon nga sipa ang DYHP sa ilang mga palimay. Mayong bunta kasama ang Attorney Rofil, ano ka sa Sitio Kawayan, Barangay Kasambagan. Una, hima, ang makarit sa mga talipay, kaya amog lang natin na namino sa DYHP. Sipa, magpakapaka ang DYHP sa Parimalayla ni Vicenta Pancho. Asita Gonzales. Agapito Mayorga. Orbala Rosiana. Torita Villantes. Sila ang nakaandang sa mga talipay na bago groceries plus chinilas. Agit programa silang basyo sa mga programa sa DOHP. Karoon kaingin naman nabibig yung barikay. Unsay singgit sa Sitio Kawayan, Barangay Kasambagan. Kauban ako si Luis Indarabanis, Josephine Balili, Fred Monte Camudil, Felix Marius, DOHP, Tatak Arimen. Radyo mo, nationwide. Okay, salamat kasama Felix Mariot sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan ng Minaos DYHP. O sa nakadawat na ganti gikan sa atong Sibianan. Kinamay ginagmay lang apang kinasingkasing mga grocery items o chinilas mga kaigsunan. O karon sa detalye na sa atong mga balita. Dunay 200 na mga commercial fishing vessels din sa Central Visayas na nag-operate sa reyon bisan og way mga permit. Matod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7, kung BFAR 7, na
alang sa mga fishing vessel nag-operate sa amihanang bahin sa Sugbo o sa Negros. Ang Republic Act 8586 o Philippine Fisheries Code nagban sa mga commercial fishing vessels sud sa municipal waters o dinha na hinoon nag-operate ang mga illegal fishing vessels. Ang BIFA nag-apod-apod og 132 ka mga makinas pump-boat sa mga coastal nga lugar sa reyon ang magkatabang sa mga lokal nga kagamanan nagpadagan sa ilang lokal nga task force na magbantay sa kadagatan. Ang kasabutan niya ang LGU may muhatag sa kasko o sakayan alang sa gihatag nga makina gikan sa BIFAR. Niya na ang bagong Heaven Economy Baby Diaper. Taas kalidad na, presyong barato pa. Kapakan ng kapa, sana di mahal. Kapakan ng kapa, sana may pera pa. Tigil ng kakapapa dahil nandito na ang new Heaven Economy. Ang baby diaper na abot saya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyong $4.50. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by Force. Unsa may lami sa atong favorite champorado, spaghetti o fruit salad, kung gilisan ang kalami with Angel. Audi Heaven pag Angel igapurada o kondensada na. Angel is made with real milk. Maunang gatas yun kaayo ang kalami. Creamier heavenly kalami with Angel. Alas 7:19 na. Lain tudling sa mga walita kagawanan sa Subo mo patawag sa mga nag-iya o mga high-rise buildings sa syudad. Sud nining si Manahan. Kasama mo sa balita, Eli Burunos. YHP. RNN report. Sa kagamhanan sa Dakbayan Sugbo ang mga nag-iya o tag-as na building sa syudad nining si Manahan. Kinabugaybaw ni Kutsal Dave Tumulak, subay sa kamanduan ni Mayor on leave Michael Rama, suwa pa mo biyahe ngadto sa Australia. Doon sa mayor nga mapangandaman ang posibleng kalamidad gimutumaw sa mga skyscraper sa syudad. Mato ni Tumulak nga ilang paradaan o imbitasyon ang mga administrador sa mga high-rise buildings sa Dakbayan alang sa usa ka tigol nining si Manahan. Talaga po ang mga building administrator sa para ng iskutan sa mga prosedur na lahat. Sama sa sunog, sama sa dumog, inisat sa mga pagpatawag at tapos ang mga emergency responders sa mga mga opo. Si Kunsihal Dave Tumulak, malaumon siya mga mapagayon ng tigol sa di pa siya makibalik sa Sugbo nining si Manahan. Wishing that when I come back, we already have a meeting with all the skyscrapers, all owners of this building to come in, because when you build high-rise, it should always be anticipated. What will happen? How do you rescue? How do you bring people down if there is fire? Si Mayor Michael Rama, una nang dahil sa Cebu City Fire Department, na kiniway kapabilidad pagsumpo sa posibleng sunog ang butumaw sa mga tag-as na building sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall, Eli Bolanos, DYHP, Tatak RNN. Ang regular na pagmasahe importante alang sa tubo sa bata kay makatabang kini sa iyang pisikal, emosyonal o panutok. Sa pisikal na bahin, makawa kini sa iyang stress. Pumaayo ang sirkulasyon sa iyang dugo. Sakto na paginhawa o normal na pagtitik sa iyang kasing-kasing. Unya, moresulta kini sa pagligon sa resistensya sa iyang lawas. Sa panutok o pagkabray sa bata, importante ang masahe pag-develop sa iyang utok o sa emosyonal po nga bahin. Malipayon kayo ang bata, unya mas muligo ng pagbato sa usag-usa sa inahan o bata. Maong permanentihag yun ang pagmasahe o paghilot ni baby aron makuha nimo kining maong mga benepisyo. Unya sa imong pagmasahe o sa paghilot, ayog kalimot gamita ang IPI Aceto de Manzanilla. Tested daming luwas na gamiton para sa sensitibong tamit ni baby. Karon mami, nahibaw na ka. IPI Aceto de Manzanilla ragyod ang gamita. Surprise ang pamilya mo. Barkada mo, holiday delivery. At sarili mo, holiday delivery. Kaya ang gusto mo, holiday delivery. Sige ko, holiday delivery. Ano man ang dahilan, handa kaming dalhan kayo ng saya. Kaya tumawag mo sa holiday delivery. Sa sarap at saya, we will deliver. May pasalubong ka na ba sa pamilya mo? Mag-Jollibee drive-thru muna at mag-uwi ng saya. For your langhap sarap favorites like Chicken Joy, Yum Burger, and Spaghetti, tawag na sa 032-238-7000 Jollibee Delivery.
Kasarap at saya, we will deliver. Ikaw na umaaray dahil sa bigat ng trabaho. Ikaw na umaaray dahil sa haba ng overtime. Ikaw na umaaray pero basta't trabaho, dapat tuloy lang. Ang limang aray, saan man abutan, asahan mo ang Alaksan FR. May muscle penetrating action. Tagos sa loob ang ginawa. Tanggal ang sakit ng katawan. Ikaw na ang may kasangga. Alaksan FR. 765 lang SRP. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Alaksan FR. From Unilab. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, para. Himpiuhan ako ni. Hala, Jenny! Sa imong wish? Mahintag mo na kong himsog ni anak na ako. Makaubot-ubot. Hatak na ko na. Niya ang Cerelac session. Bayo, perting gamayos. Kamay pero pugok sa sustansya. Iron, protina, calories, vitaminas, isagon. Para masiko sa iyong gamat. Ay, natihan. Nahalasipit mo, balik na ko sa lampas. Pasigo ka, anak? Di pasiguro na ako kung kaupaligong Big nutrition for small tummies. This process is SRP-ra, kada sa show. This product is not intended for babies 6 months of age and below. From Nestle. Mami, ihatag ang Cerelac kada adlaw. Isa ka source sa iron nga mutabang sa malagsik na pagtubo ni baby. Atong taga 7:24 na laing tudling sa mga balita, Governor Junjun Davide ni paniguro na siya gyud ang kandidato sa Liberal Party alang sa pagkagobernador sa Cebu sa sunod nga eleksyon. Kasama mo sa balita, Astra Zina Lugarta. Ipaniguro ni Gobernador Junjun Davide nga siya gyud ang standard bearer sa Liberal Party ken LP dinhi sa Cebu alang sa eleksyon sunod tuig ug siya ang subling mo kandidato pagka-gobernador. Kini human gipasiatad ni kanhi Gobernador Lito Osmeña kinsa magpupili sa pinunsaman posisyon nga dili si Davide ang kandidato sa LP ug paukyab lang sa niini nga pagpahibaw sa iyang gitinguha nga re-election. Di katawan lang sa gobernador ang maong pamahayag ni Osmeña dungan sa pagpadayag na pinal na ang desisyon sa ilang partido tagbutan kaniya isip standard bearer sa LP dinhi sa Cebu. Si Davide mao ang provincial chairman sa LP ug nahimong kandidato pagka-gobernador sa partido niadtong 2010 ug 2013. Matod sa gobernador nga di siya napahibaw sa iyang kandidatura alang sa 2016 elections kun wa pa kini pagtugot gikan sa ilang grupo. Deklara na mga kapili ko sa Si Gobernador Junjun Davide sa nasayra na kontrobersyal karon ang relasyon nilang Davide ug Osmeña humang ipahibaw sa kanhi gobernador nga duna siya pabuton nga issue batok kang Davide ug sa LP. Naglibog si Davide kung unsa kini ilabi na kay matod niya wa man sila personal nga kasungian ni Osmeña ug nahimo pagani kining contributor sa iyang campaign funds niadtong 2010 elections. Kasama mo sa Cebu Provincial Capital, Astra Zina Lugarta, DYHP, Tapak, Our Women. Ang Energy Syrup, multivitamins na puno kaayo ng nutrients na makatabang aron sa inyong anak. Multivitamins is the generic name of Enervon Syrup. di na masakiton, di na liyahon, di na sakiton with Enervon Syrup. Kapag nakatingin sa tigyawat at alaan ng hiwala o sa puni at alikuan ng gusto, takot ka bang mapitasan sila? Mag-Dr. S1 Sulfur Soap with Moisturizer. Tumutulong itong tanggalin ang pangit na skin infections habang ginagawang mabango at moisturize ng balat. Huwag matakot sa pangit na skin infection. Dahil ang skin infection ang dapat matapos sa iyo. Dr. S1 Sulfur Soap with Moisturizer. Sulfur Soap na mabanayad at mabango. Another quality product of IBI. Kain tayo sa labas. Wala pa sundo eh. Mag-Chowking Value King. Your favorite pork chow pan, meaty wonton mami, and chunky asado siopaw starts at 33 pesos lang. Di lang pang payday, pang everyday. Chowking Value King. For Metro Manila delivery, call 98888. For outside Metro Manila, call your local Chowking delivery. Hello mga amigo kamiga, lagi na ako ang Ligo Sardines. Bisan pa si nanay, si tatay, mga igsoon na ako, mga igagaw, mga priyente na ako, bisan asa na, tagapan na yung negro sa Bubuo Leyte, sa Marunglong Masmate at Plagan TK Tapis, Ligo Sardines CC Open Gapon. Sa Bukidnon Kanigin lang ng Norte ni Samas Occidental Oriental, Cagayan de Oro, El Salvador, Ligo Sardines CC Open Gapon. Sa Zamboanga Dapitan, Tipulong Pagadian, Karada, Agusan, Binabatayin lang,